Kinasuhan si 50 Cent matapos maglabas ng mga paratang ng pagbabanta at paghihiganti ang isang dating empleyado na may mga text umano bilang ebidensya. Dagdag pa, ibabahagi ko ang sinabi ni 50 Cent tungkol dito. Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. Si Curtis Jackson, na mas kilala ninyo bilang 50 Cent, ay isang rapper, producer at negosyante. Napakamatagumpay niya. Matagal na siya sa industriya at mahal ng milyon-milyon. Isinilarawan ni Monique Mayers si 50 Cent bilang isang boss na parang mula sa impyerno sa bagong kaso at marami siyang paratang. Kasama dito ang mga banta, investigasyon ng FBI at ang posibilidad na may kinalaman ang mga kasamahan ni 50 Cent sa pagpatay noong 2006 sa bodyguard ni Busta Rhymes. Ayon kay Mayers, 12 taon siyang nagtrabaho kay 50 Cent at sa bahagi ng panahong iyon ay ginampanan ang tungkulin ng 3 executive nang walang reklamo. Pero noong 2019 ayon kay Mayers, sa kasong kakaisampalang niya, nagsimulang lumala ang relasyon nila ni 50 Cent. Ayon sa mga abogado ni Mayers, pinatagko ni Jackson ang kanyang lugar ng trabaho gaya ng pagbuo niya ng imahe sa pamamagitan ng takot, kahihiyan, pagsubok ng katapatan at parusa. Ang pera ay nagdadala ng kapangyarihan na humihingi ng pagsunod. Lahat ng tumanggi ay nagiging target. Sinabi ni Mayers sa kanyang kaso na noong 2019, pinapagawa siya ni 50 Cent ng illegal na bagay. Sinabi ni Myers na gusto ni 50 Cent na tulungan siyang itago ang bankruptcy fraud sa pamamagitan ng pagpabili ng bahay para sa ina ng bodyguard para maitago ang perang kinita niya. Ayon sa demanda, noong Enero 14, 2019, direktang nag-text si BB Mayers kay Jackson, nagtanong sa accountant at sinabi na hindi ka makakagawa ng kahit ano para sa bahay gamit ang foundation. Pagkatapos, ipinasa niya ang payo ng accountant kay Walters at iminungkahi kay Walters na gamitin ang pondo mula sa kamakailang $100 at $68,000 na wire transfer bilang paunang bayad, isang legal na alternatibo sa plano na iminungkahi ni Jackson. Sabi ni Myers, gusto niya 50 Cent at mga kasama niyang magsampa siya ng maling ulat sa pulis na ninakaw ng bodyguard ni 50 Cent ang kanyang kotse. Pero sa totoo lang, naniniwala siya na ninakaw ng bodyguard ang $600,000 mula sa kanya. Sabi ni Myers, hindi kailanman idineklara ni 50 sa korte sa pagkabangkarote ang perang iyon bilang kita. Ayon sa demanda, sa loob lamang ng isang araw, hiniling ni Jackson kay Ms. Mayers na magsampa ng maling ulat sa pulisya na ninakaw daw ang kanyang $600,000 na hindi idineklara mula sa isang korte ng estado at tanggalin si Walters dahil sa umano'y pagnanakaw habang nakikinig si Jackson mula sa dilim. Sa bawat pagkakataon, gusto ni Jackson na may ibang tao na pumagitna sa kanya at sa kanyang illegal na gawain o magbigay daan sa kanyang irresponsableng kilos. Laging tumatangi si Ms. Mayers. Dahil sa lahat ng ito, kabilang na ang hindi pagpapatanggal sa bodyguard, sinabi niya na siya ay tinanggal sa trabaho noong huling bahagi ng Marso 2019, pinangakuan ng separation pay, ngunit hindi niya ito natanggap. At sinabi niya na siya ay hinaras at tinakot ng mga taong konektado kay 50 Cent sa loob ng maraming taon. Ayon sa demanda, matapos sirain ni Jackson ang reputasyon ni BB Mayers, inilipat niya ang pananakot sa telepono nito. Mula Enero 2020 hanggang Marso 2026 na itala ni BB. Mayers ang mahigit 83 insidente ng harassment na kinasasangkutan ng hindi bababa sa 25 natatanging numero ng telepono mula sa California, Texas, Georgia, New York at sa isang pagkakataon, Tanzania. Kasama sa demanda ang mga text tulad nito mula 2023 na nagsasabing, "Sino ito? Sumagot ang nagpadala. Ako ang kaibigan mong 50. Nasa San Diego ka pa ba?" Sabi ni Myers, "Mali ang numero mo. Ibinigay ba niya sa iyo ang numerong ito?" Sumagot ang nagpadala, "Oo, siya na. Mali ba ang numerong ito?" Sabi niya, "Papapasukin niya ako mamaya para mapanood siya. Kaya mo ba siyang kontakin?" Sumagot si Myers, "Anong pangalan mo?" Sumagot ang nagpadala, "Victor Sena." Tanong ni Mayers, "Saan mo siya nakilala para maipaalala ko sa kanya?" Sumagot ang nagpadala, "Kagabi iyon dito sa San Diego. Mabilis lang iyon dahil abala siya." Sumagot si Myers, "Walang problema. Saan mismo?
para maipaalala ko sa kanya. Sumagot ang nagpadala sa Park San Diego. Habang lumilapas ang panahon, sinabi ni Mayer sa demanda na siya ay tinawag upang tumestigo sa harap ng isang grand jury na nagsisiyasat sa mga alegasyon ng panlilinlang na iniharap ni Jackson laban sa isang lalaking nagangalang Mitchell Green sa kanyang kumpanya, ang Sire Spirits. Noong 2024, sinabi ni Mayers na nakatanggap siya ng text matapos siyang masupina para tumestigo sa isang demanda laban sa Sire Spirits. Ayon sa text, nag-text si Mayers ng sino ito. Sumagot ang nagpadala, Ja Rule. Tanong ni Mayers, sino gusto mong makausap? Sumagot ang nagpadala, Curtis. Sumagot si Mayers, sino nagbigay sa iyo ng numerong ito? Ayon sa kanya, hindi siya kailanman tinawagan ni Ja Rule at matagal nang may alitan sina 50 Cent at Ja Rule. At noong gabi, bago ang kanyang deposition sa kasong sibil ng Sire Spirit, sinabi ni Mayers na nakatanggap siya ng text na nagsasabing, magdurusa ka FIF, isang pangalan na ginagamit ni 50 Cent. Sa deposition, ayon sa demanda ni Mayers, tinanong siya ng abogado ni 50 Cent tungkol sa hindi pa nareresolbang pagpatay noong 2006 sa security guard ni Busta Rhymes na si Israel Ramirez sa Brooklyn video shoot. Ayon sa demanda ni Mayers, sangkot sa insidente ang mga kaalyado ng G-Unit, pati si 50 Cent. Ayon kay Myers, di pa siya nagtatrabaho kay Jackson noon at nakatanggap siya ng voicemail na may pagbabanta matapos ang deposition. Ayon sa demanda, hindi tumigil ang kampanya. Noong Agosto 3, 2024 bago pa sumikat ang araw, nakatanggap si BB Mayers ng 15 tawag sa loob ng halos 3 oras, kabilang ang mga voicemail na nagsasabing, "Bang, bang, binaril kita." Isang taon matapos, tumanggap siya ulit ng 15 tawag sa parehong petsa at oras bago magbukang liwayway. Nang i-report ni Baby Myers ang insidente, sinabi ni Hukom Melissa Crane, hindi pa ito nangyari sa kahit anong kaso na nahawakan ko. Sa huli, sinabi ni Mayers na nawalan siya ng kita at sinasadyang pagdudulot ng emosyonal na pagdurusa. Humihingi siya ng danyos. Sinabi ng mga abogado ni Curtis Jackson na lalabanan nila ang kaso hanggang dulo. Sa isang pahayag sa Law and Crime, isinulat ng mga abogado ni Curtis, 50 Cent, mariing itinanggi ni Jackson at ng kanyang mga kinatawan ang walang basehang paratang. Sa isang kamakailang sibil na reklamo na isinampa ni Monique Mayers, dating empleyado na tinanggal dahil sa may sapat na dahilan noong Obandang Marso 27, 2011. Wala pa ring mga pleading na naipapaabot kay Ginoong Jackson at hindi pa rin nakokontak ang kanyang mga kinatawan ng kabilang abogado ukol dito. Hindi karaniwan na ang ganitong kaso ay naibalita muna sa media bago opisyal na naisampa. Ipinapakita nito na walang sapat na batayan ang mga paratang at ginagamit lang ito para makuha ang media attention at sirain ang reputasyon ni Ginoong Jackson. Si Binibining Mayers ay dating empleyado na tinanggal sa trabaho dahil sa may sapat na dahilan mahigit 5 taon na ang nakalipas. Malinaw na pagtatangka ang kasong ito na gamitin ang legal na proseso para makakuha ng hindi makatarungang kabayaran na lampas sa itinakdang panahon ng batas. Kapansin-pansin, pinili ni Binibining Mayers na kumuha ng abogado na kasalukuyang may hiwalay na kasong isinasampa laban kay Ginoong Jackson para kay Shaniqua Tompkins. Mas pinatatatag ng koneksyong ito ang paghihiganti at oportunistang motibo ng kaso. Bukod dito, sineseryoso ni Ginoong Jackson ang anumang banta laban sa kanyang sarili, mga kasalukuyan at dating empleyado at sinumang saksi. Taliwas sa maling kwento sa reklamo, nang lumabas ang umano'y banta, agad hinikayat ng legal na tagapayo ni Ginoong Jackson si Binibining Mayers na lumapit sa awtoridad. Iniulat agad ng tagapayo ni Ginoong Jackson ang mga banta sa awtoridad para matiyak ang masusing investigasyon. Pumunta pa ang naming ipagtatanggol ang aming paniglaban sa maling paratang na ito at umaasa sa mabilis na pagbasura ng walang basehang kasong ito. Sige, pag-usapan natin ito. Gusto kong papasukin si Brian McMonagle. Isa siyang abogadong tagapagtanggol sa mga kasong kriminal at naging abogado ni Bill Cosby at Meek Mill. Salamat sa paggalo, Brian. Gusto ko munang marinig ang opinion mo tungkol sa kasong ito. Kaya salamat sa pag-imbita sa akin. At una sa lahat, heto na naman tayo.
Alam mo na, isa na namang celebrity ang nagsampa ng kaso. At medyo kakaiba ito kumpara sa iba pang mga nakita natin kamakailan, kasama na ang kay Jay-Z na naresolba pabor sa kanya. Nalilito ako sa ilang legal na problema ng nagsasakdal dito. Bilang trial lawyer, agad kong napansin ang problema sa statute of limitations ng kaso. Alam mo, lahat ng estado may statute of limitations, pati na ang Georgia. Kadalasan 2 taon lang ang binibigay sa civil claim at dapat may nagawang aksyon sa loob ng panahong yon. At kahit na may mga text message dito at iba pa na tinutukoy bilang mga banta, kung hindi ito direktang maiugnay sa nasasakdal, hindi ko alam kung paano makakalusot ang nagsasakdal sa isang motion to dismiss based sa argumento ng statute of limitations. Pero malalaman pa natin. Oo, malalaman pa natin yan. Sa tingin ko, may natutunan tayong interesting na bagay dito, lalo na kung totoo ang ilan o lahat ng inaangkin niya sa kasong ito. Ayon sa kanya, nagkaroon daw ng mga investigasyon ng FBI na may kinalaman kay 50 Cent. Sinasabi niya na, alam mo yon, nakipag-ugnayan siya sa FBI. Tinawag siya sa harap ng mga grand jury para magpatotoo. Kaya parang matagal na nilang iniimbestigahan siya, pero wala namang naihain na kaso. Oh, yun nga ang problema. Ang maganda lang para sa kanya, naging masipag siyang nag-uulat o nagrereklamo kung tutuusin ng mga maling gawain. Pero mukhang inimbestigahan na ito ng law enforcement at wala silang nakita. Kaya para sa depensa, mas maganda ang kalagayan mo dahil may reklamo na. Naipasa na sa law enforcement, sabi nila, wala silang nakitang problema. Kaya parang alam mo na, magulo ang sitwasyon para sa nagrereklamo kasi naimbestigahan na nila ito. Wala silang nakita at ngayon may kaso na tayo. Dagdag pa, mukhang konektado ang kasong ito sa isa pang kaso. Parehong abogado, parehong idinemanda. At kaya muli, ang depensa sa kasong ito ay talagang may maraming bala ngayon. Depensahan ito sa tingin ko. Nakaka-interes talaga para sa akin na sinabi niyang tungkol sa mga text at lahat, ang mga text message at pagkatapos ay ang mga voicemail na sinabi niyang na-verify ng isang detective ng sheriff na naidokumento nila ang mga ito. Sinabi niya na tumagal ito ng taon, natakot at kinabahan siya pero hindi niya ito na-i-report. At alam mo, iniisip ko na siguro may mga kagamitan ng FBI at ang opisina ng sheriff para matrace ito. Matrace kung sino ang may-ari ng mga telepono, maliban na lang kung burner phones ang gamit o kung sino ang may control sa mga telepono, mga ganong bagay. Lalo na kung may tumatawag sa gitna ng gabi at sinasabing, bang bang, alam mo na, patay ka na o kung ano paman. Mukhang nakakabahala talaga yon matapos mong humarap sa hukom para sa deposition. Oh, parang ikaw si Jurado numero 4. Ibig sabihin, yan ang problema ng nagrereklamo rito. May kakulangan talaga sa pag-uulat. At bakit hindi mo na lang ginawa ang mga hakbang para tuluyang maiwasan ito gamit ang iyong telepono at iba pa? Kaya iniisip ko kung ang timing ay talagang ang problema para sa nagrereklamo na parang wala talaga silang mararating. At baka iyon ang dahilan kung bakit nila inilalantad ng publiko ang kaso, marahil bilang pagtatangka na makakuha ng mabilisang kasunduan. Hula ko, walang magiging kasunduan. Pero sasabihin ko ito, ang problema para sa depensa ay kabilang sa malapit na bilog ng akusado ang taong ito at hindi yan maikakaila. Tila binantaan din siya at hindi rin yan maikakaila. Hindi magaganda ang katotohanan ng mga yan para sa taong dinidemanda. Pero sa legal na pananaw, may mga totoong hamon ang nagrereklamo tulad ng pag-iwas sa statute of limitations at pag-iwas sa mga makatarungang tanong na ibinangon mo, gaya ng kung bakit siya naghintay. Sinasabi rin niya na ginagawa niya ang trabaho ng 3 executive at hindi siya nagreklamo, hindi siya humingi ng dagdag na kompensasyon. 3 taon niyang ginawa ang trabaho ng 3 executive. At pagkatapos sa panahong iyon, sinabi niya na may 3 beses noong 2011 na tumanggi siyang pagtakpan o gawin ang mga illegal na bagay na hinihiling ni Curtis Jackson. At kung totoo nga yun, magiging problema ba yon para kay Curtis Jackson? Inangkin niya na gusto niyang itago niya ang kita mula sa bankruptcy court
alam mo na, gawin ang mga ganong bagay. Pinapagawa sa kanya ang pekeng ulat sa pulis, pero hindi niya ito ginawa. Kaya siguro, walang krimen na nagawa doon. Pero yung tungkol sa korte ng bankruptcy, alam mo, kapag nagsimula ka ng pag-usapan ng pagtatago ng pera mula sa mga federal na otoridad, hindi nila gusto yon. Maaring maging problema ba ito para kay 50 Cent kung totoo ang mga ito? Problema talaga ang mga paratang. Inakusahan siya ni babae ng mail fraud. Inakusahan siya ni babae ng maraming krimen. Ang problema muli ay mukhang inimbestigahan na ng FBI ang mga paratang na ito at wala namang nangyari. At wala ring isinampang kasong kriminal. At ngayon, nasa punto na tayo na wala nang isasampang kasong kriminal. Maaring hindi na maisampa ang mga kasong sibil dahil sa statute of limitations. Lahat ng inaakusa niya ay paninira, pati ilang krimen na ibinibintang niya. Ang problema, yung mga nagkakaso at nagtitipon ng grand jury, hindi nila ito nakikita ng ganoon. Yun ang problema niya. Pero oo, mga eskandalosong paratang na kapag umabot sa hurado, kung makakarating ka sa hurado, pwedeng maging malaking sakit ng ulo para sa depensa. Sa tingin ko, masyadong mahirap ang daan para makarating sa hurado. May pahiwatig din dito. Inangkin niya na nung deposition na ito nung 2024, binanggit ng mga abogado ni Curtis Jackson ang pagpatay sa isang rapper sa studio ni Busta Rhymes. At talagang labas yon sa usapan. Wala itong kinalaman sa kanya. Sinabi niya na hindi siya nagtatrabaho para kay Curtis Jackson noon, kaya't binanggit daw ito para takutin siya. Ito raw ang kanyang sinabi. Hindi pa rin nalulutas ang pagpatay na yon, kaya sinasabi niya na ang mga miyembro ng kanyang grupo, ang G-Unit crew, ay tila naroon noong nangyari ang krimen. Ibig kong sabihin, halos ipinapahiwatig niya na may alam ang mga tao niya tungkol sa pagpatay na ito. At sinasabi niya na may isang retiradong detektive ng NYPD na sa madaling sabi ay nagsabing may mga sikat na rapper na sangkot o may alam tungkol sa pagpatay na ito. Kaya medyo matindi rin ang pahayag na yon. Walang duda tungkol doon. Alam mo, nung nabasa ko yung bahagi na yon, kailangan ko pa itong basahin ng 2 o 3 beses. Kasi sa totoo lang, hindi ko agad naintindihan. Bakit pa tatanungin ng mga abogado niya si babae tungkol doon sa deposition? Wala talagang saysay sa akin. Walang sense. Malinaw na may mas malalim pa dyan. Pero ulit, parang ang dating nito ay parang kung ano-anong paratang lang ang ibinabato nila para makita kung alin ang kakapit, kung meron man. At iyon ang isa sa mga bahagi nito. Ulit, mukhang palaging bukas ang investigasyon sa pagpatay na yon. Parang bahagyang bantaya to na nagsasabing, hoy, mas marami akong alam kaysa sa gusto mong alam ko. Handa kong makinig dito. Magiging interesante panurin kung ano ang mangyayari kapag nasa korte na tayo. May naisumite ng sagot at may hukom na humahawak sa kaso. Pagkatapos, lalabas na ang mga musyon ukol sa statutes of limitations. Mga musyon para maibasura ang kaso dahil kulang sa wastong reklamo. Inabot ako ng 15 hanggang 20 minuto bago ko maintindihan kung ano talaga ang sinasabi nilang paglabag sa batas sibil. Kaya naman, hindi na nakakagulat kapag inisip mo kung sino ang mga sangkot dito. Nakakita na tayo ng maraming kaso na itong nakaraang 3 o 4 na taon na magkakahalintulad kung saan ang mga sikat na tao ay sinasampahan ng kaso sa iba't ibang dahilan. Karamihan sa mga ito ay hindi pabor sa nagdemanda. At dapat kong sabihin na ito ay tungkol sa hindi pa nare-resolve ang pagpatay kay Israel Ramirez noong 2006. Nangyari ito sa video shoot ni Busta Rhymes sa Brooklyn. At ito ay may kinalaman sa isang insidente, ayon sa kanya, na mga kaalyada ng G-Unit, kabilang si 50 Cent. Kaya medyo matindi ang pahayag na yon. At tama ka. Sa tingin ko, ito ay isang 67 pahinang demanda. Ibig kong sabihin, 67 na pahina. At marami talagang laman iyon. At sinasabi niya talaga na parang tinakot siya, hinaharass siya. Nagkaroon siya ng anxiety, nagkaroon siya ng iba't ibang problema. Pero sa pagitan ng mga iyon, marami pang ibang bagay. At talagang marami ito. O parang, alam mo yon, parang magazine na makikita mo sa grocery store ang dating. Di rin maganda para sa civil complaint.
Titingnan ng hukom ang reklamo at sasabihin, sige, kung aalisin natin ang galit at lahat ng alam mo na mga sensasyonal na detalye sa kakulangan ng mas maayos na paglalarawan, saan ba talaga nagiging konkreto ang kaso? Nasaan ang pinaka-esensya ng civil case na ito? Paano mo malalampasan ang problemang huli na ang pagsasampa nito? Ano ang sagot mo kung paano ito pasok sa statute of limitations? Pag nalampasan mo ang summary judgment, doon na nagsisimula ang saya at excitement. Lahat tayo nakaabang na sa jury trial. Ang hamon ay makarating doon. Kung ako si 50 Cent at pinabasa ko ang lahat ng ito at iniimbestigahan talaga ako ng FBI at lumalabas ang pangalan ko sa investigasyon ng hindi pa nare-resolbang pagpatay na ito, at ang mga feds ay kinakausap ang mga tao tungkol sa mga bagay na ni ang mga abogado ko ay hindi alam. Sa tingin ko, medyo nag-aalala ako. Oo, tingin ko alam na niya at naranasan na niya ang pag-aalalang yon kung nag-alala man siya. Alam mo, kahit sino, kahit mula sa malayo at palaging malayo para sa akin. Hindi siya mukhang tao na mahilig mag-alala. Ganun ang naging buhay niya, kaya malinaw na kaya niyang na makatulog ng maayos kahit na may mga investigasyon na nangyari sa kasong ito. Maaring wala talaga siyang ginawang mali. Sa pinakamababa, malinaw na hindi ito masaya para sa kanya na mailabas sa publiko ang mga pribado niyang usapin, lalo na mula sa isang taong napakalapit sa kanya at siyang talaga namang nangangasiwa halos sa lahat ng aspeto ng kanyang profesional na buhay. Iyan ang nakakaintriga sa kasong ito. Sa iba pang mga kaso na nakita natin, hindi ganoon ang sitwasyon. Karaniwan ito ay isang taong may relasyon sa isa pa. Ito ay isang taong sandaling nakilala ang celebrity dito. Isa itong taong parang may hawak ng halos lahat ng detalye sa loob ng ilang panahon. Naisip ko lang kung masyado siyang naghintay ng matagal, kung meron mga katotohanan sa alinman sa mga paratang niya, kung masyado nga ba siyang naghintay bago niya ito ilabas. Sabi niya, dapat may separation pay siya, pero hindi niya natanggap. Isa yan sa mga reklamong nakasaad dito. At iniisip ko rin sa sarili ko, bakit hindi ka nag-file noon at sinabi na, dapat ako makatanggap ng separation pay, ibigay niyo ang separation pay ko. Kulang at huli na talaga sa maraming paraan, sasabihin ko sa'yo. At mapapaisip ka kung bakit ngayon lang sila nag-file. May kinalaman ba ang pag-file ngayon sa pagsubok nilang sumabay sa isa pang kaso na inangkin ng depensa? Sa palagay ko, dadami pa ang ganitong pahayag habang sumusulong tayo, lalo na kapag napag-isipan at nasimulan na nilang buuin ang kanilang depensa. Well, at iyan ang pahayag ng kanyang abogado. Sabi nila, tingnan mo, tiniis niya ang mga pagbabanta sa loob ng maraming taon. Ibig kong sabihin, sinasabi nila na may dokumentadong record sila sa FBI at ito. Investigasyon ng opisina ng sheriff. Pero gaya ng sinasabi mo, may umiiral pa ring panahon ng preskripsyon. Walang duda tungkol dito sa opinyon mo. Oo. Oo. Walang duda tungkol dito. Kailangan nilang makahanap ng gawain na ginawa niya siya o na ginawa ng iba sa kanyang utos at patunayan yon sa loob ng 2 taon. Maaring yon na ang huli. Maaring may nangyari ng huling-huli na at yon ang magpapasimula ng panahon ng preskripsyon. Kung hindi nila ito makita, malalagay sila sa alanganin dito sa kasong ito. Kaya isa ito sa mga unang beses na nakita ko ang agarang tugon mula sa depensa na, oy, pakinggan mo, pinalampas mo ang takdang panahon ng paghahabol. Iyon kasi ang unang nabanggit ng kanyang mga abogado. Yun din agad ang naisip ko habang binabasa ko ang kaso. Mulay, kailangan niyang mapatunayan na yung mga banta na nangyari, sa tingin ko ay noong 2024 na pasok sa batas, ay siya talaga ang gumawa. Ginawa ng isang tao na inutusan niya. At hindi ko alam kung meron sila nun. Kung meron man, hindi nila isinama sa kaso. Pabantayan natin ito at maghihintay sa mangyayari, gaya ng sabi nila. Salamat, Brian McMonagle. Salamat sa imbitasyon, ikinagagala ko. Pabantayan namin ang kasong ito at ipapaalam sa inyo ang mga susunod na mangyayari. Hanggang dito na lang ang episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Salamat sa pagsama. Magkita-kita tayo ulit sa susunod.